Pumunta ang dalaga sa restaurant para kumain ng isang pirasong spaghetti. Biglang nabali ang ngipin niya. Huwag isipin na ito ay kakaiba dahil ang ulam na ito ay mahiwagang. Tulungan ng batang babae na bunutin ang kanyang bulok ng ngipin, ngunit tulungan din ang mga bagong ngipin na tumubo kaagad. Napatingin si Rohan sa tomato salad na in-order niya. Ano ang mahiwagang epekto ng ulam na ito? Tamang-tama ang matamis at maasim na kamatis na pinagsama sa mabangong keso. Mukhang masarap na ulam, pero nang mag-enjoy na si Rohan, biglang nangangati ang katawan ko at halos magbitak ang buong katawan ko. Kinamot niya ito at agad na binalatan ng isang malaking piraso ng balat. Balak ni Rohan na gamitin ang pintuan ng langit. Inabot sa kanya ni Chef Tonyo ang isang tray. Normal metabolism lang yan. Parang ahas na naglalagas ng balat. Habang nalalagas ang lumang balat, nadama ni Rohan na mas bata ng 10 taon. Maging ang cervical spondylosis ay gumaling. Uminom si Kyoka Izumi ng puting tubig ng restaurant. Nakita niyang masarap ang tubig na ito. Pagkatapos ay tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sarap pahiyakan. Pero yung mga mata niya parang naiihi na sobrang absurd. Ano ang nangyayari? Luha. Sanay na si Tonyo sa ganito. Agad binigyan ng fish tank ang dalaga. Sa katunayan, ang bawat pagkain ay maingat na pinipili. Ang inuming tubig ay nagmumula sa malalim na ilalim ng lupa ng Changbai Mountain sa China. Ang tubig mula sa mga ugat ng dragon ay may mga epektong nagpapadalisay at nagde-detox. Ngunit ang isang pagkain ay hindi mura. Sinabi ni Rohan na lahat ng perang ibinigay niya sa kanyang asawa ay si Kyoka Izumi lang ang mababayaran. Natakot ito sa kanyang munting katulong. Sinabi ni May Tonyo na fan siya ni Rohan. Magbabayad siya para sa pagkain at bibigyan ka rin ng isang espesyal na paggamot. Hindi nagtagal, naglabas siya ng ulam ng nilagang kabute na may tupa. Ngunit natagpuan ni Rohan ang mga kabute na hindi karaniwan. Talagang mula sa Yunnan, China. May lason ba ito? Nakakalason. Hindi man lang itinago ni Tonyo. Ang mga lason ay naproseso na upang maging gamot. Anong mga sorpresa ang idudulot ng pagkain ito? Sa sandaling nasa kanyang bibig, nakita ito ni Rohan na napakasarap. Ngunit kapag kumain ako ng mas marami, nararamdaman ko ang matinding pananakit ng tiyan. Ang mga lason ay kumalat sa buong katawan, na parabang sila ay malapit ng hindi na mapawi. Sa hindi inaasahan, isang mainit na agos ang nagmula sa tiyan. Si Rohan ay komportable sa buong paligid. Ang mga nakatagong sakit sa panloob na organo ay gumaling. Gustong bayaran ni Rohan ang kanyang sarili, ang isang malaking pabor ay hindi madaling bayaran. Nang makitang malapit nang matapos ang pagkain, oras na para sa pangunahing pag-uusap. Itinulak ni Tonyo ang isang magandang babae at ipinakilala ito bilang kanyang kasintahan. May maliit na tumor sa kanyang ulo. Sinubukan niya ang maraming paraan ng panjeta ngunit ang epekto ay minimal. Balita ko malapit ito sa Fukushima, Japan. May isang uri ng abalone na nakakagamot sa lahat ng sakit. Alam niyang matutulungan siya ng mahika ni Rohan na mahanap ang sangkap na ito. Ngunit kapag kumain ka ng pagkain ng iba, kailangan mong ibalik ito. Kailangan ding maghanap ni Rohan ng material para sa kanyang comics. Pumunta sila upang humingi ng impormasyon sa mga kalapit na mangingisda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gustong tumakas ng kabilang partido. Kailangang gamitin ni Rohan ang kanyang mahika. Pintuan ng langit. Ang kanyang pintuan sa langit ay maaaring gawing libro ang mga alaala. Pagkatapos ay i-edit at subukan ang mga ito. Ayon sa alaala ng dalawang mangingisda, lumalabas na available lang ito sa mga full moon night. Lumalabas ang bagong abalone dahil sa gravity ng buwan. Ngunit wala pa ring mangingisda ang nakahuli nito. Gusto pang subukan ni Rohan. Total, sa susunod na buwan ay Mid-Autumn Festival at makakakain pa kami ng ilan pang pagkain ni Tonyo. Oras na sa gabi ng Mid-Autumn Festival. Oo naman, ang lawa ay puno ng malaking abalone. Kakaiba ang naramdaman ni Rohan at sinadyang sabihin kay Tonyo na kumain ng sapat. Sa hindi inaasahan, wala akong natanggap na tugon. Natuklasan niyang lumubog si Tonyo sa tubig. Ang abalone ay mas mapanganib kaysa sa naisip. Kapangay ang kanilang pinakamalakas na sandata. Kahit anong pilit ni Rohan ay hindi niya maalis ang mga iyon sa mukha ni Tonyo. At napuno rin ng abalone ang katawan ni Rohan. Nawala ang kanyang sentro ng grabidad at nahulog sa tubig. Habang nagpupumigla si Rohan, mas humigpit ang pagkapit ng abalone. Kinailangan niyang i-relax ang kanyang katawan at lumutang sa batis patungo sa dalampasigan. Ngunit agad na natuklasan na ang isla ay puno ng mga puting buto. No wonder walang nakahuli sa kanila. Ang chismis na iyon ay isang bitag para sa mga poachers. Kasabay ng tunog ng paghampas ng alon, si Rohan ay pagod na pagod. Ang mas maraming abalone ay tumatambay, mas mabilis itong lumubog sa tubig. Nang malapit na ang wakas, naalala ni Rohan ang mga batas ng kalikasan. Pintuan ng langit. Ang bawat nilalang sa loob ng radius ng 100 metro ay may mga likas na kaaway. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsulat ng mga utos sa memorya ng pugita. Sabihin sa kanya na kainin kaagad ang abalone na nakakapit sa iyong katawan. Ngunit pinalampas ng dalawa ang kanilang pagkakataong makahuli ng abalone. Kinailangan kong ibalik ang octopus. Natikman ni Rohan ang galami na nagligtas sa kanyang buhay.
Hindi ko akalain na sobrang sarap pala ng octopus. At pagkatapos matuno ang hindi mabilang na abalone, ang octopus ay nagmana ng mahimalang halaga ng gamot. Ganap na gumaling ang kasintahan ni Tonyo. Dinala niya ang lahat ng octopus cake. Ano ang mahiwagang epekto ng ulam na ito?